Azeng, huwag ka munang matulog. May malaking gulo. Hintayin mong magising ako bago mo sabihin na nalulubog na ang langit. Mas nakakainis pa ito kaysa sa pagkalubog ng langit. Tumakas si Shen Zixia. Tumakas na. Hindi naman ako ang manugang niya. Bukas na bukas ay ikakasal na siya sa'yo. Kung hindi ikaw ang manugang niya, ay sino? Hindi siya tatakas na walang dala. Yung 100 pisong dot na pinadala mo. Kasama lahat, tinangay niya. Sino ang gagalaw sa pera ko? Azeng, dahan-dahan ka. Anong klaseng lugar ito? Azeng, huwag mo akong gulatin. Nakapunta ako sa ibang panahon. At napunta pa ako sa isang baryong baybayin noong taong 1981. Tio, sabi mo nga kanina. Sino ang tumakas? Si Shen Zixia. Yung babaeng ikakasal mo bukas. Noong gabi, nilasing ni Shen Zixia ang ama niya. At tumakas sa bintana. Bilisan niyong habulin. Baka hindi na siya maabutan. Kailangang mabawi rin ang dote. Pinaghirapan ko ang perang iyon ng 2 taon. Tio. Wala na talaga akong pera. Yung matrikula ng pinsan mo sa buwang ito. Ginamit mo pa pambili ng alak. Hindi na nga kita sisingilin. Sa dati mong mga salitang ganyan. Sa huli, basta na lang nagdadala ng mga gamit pabalik sa bahay. Naibalik na raw ng pamilyang Shen ang damit pampakasal. Natagpuan ba si Zixia? Hindi pa. Pero sa silid niya, may nahanap na isang pirasong papel. Ano ang nakasulat sa papel? Sabi niya. Kahit tumalon pa siya sa dagat. Hindi siya magpapakasal sa'yo. Hindi pumayag ang tao. Kaya tapos na ang kasalang ito. Tapos na. Ayaw na nga niya sa kasal. Mas lalo lang sigurong mas mabigat ang dinadala niya. Pumunta tayo ngayon sa pamilyang Shen. Pwede siyang tumakas. Pero dapat maibalik ang pera ng dote. Paano mo balak sabihin? Mga tuwiran. Kung ganon, ako na mismo ang kikilos. Noong mga dati mong pangangatwiran, hindi man lang natin nakuha kahit kalahating kwarto. Ngayon, kahit isang ladrilyo, hindi nila babawasan. Mas malinaw pa ang sabi niya. Lalo lang akong nainis. Noon, marami ng kababalaghan ang ginawa ni Zhu Zeng. Mula ngayon, mabuti na akong tao. Lumabas na si Zhu, ang baliw. Lahat kayo magtago agad. Sinisimulan na niyang kamkamin ang mga gamit sa bahay namin. Harangan niyong mabuti ang pinto. Gusto ko lang tulungan kang ilabas ang lambat. Hindi na kailangan. Sa bahay namin, mahilig talaga kaming isiksik ang lambat sa siwang ng pinto. Nakikita mo ba? Madaling maging mabuting tao. Pero hindi ganoon kadaling mapaniwala ang iba. Dahan-dahan lang. Huwag niyong itago. Nandito si Zhu Zeng para kunin ang dot. Kapag mas kaunti ang gamit. Lalo lang isipin niyang maaga tayong umalis. Hindi naman nakakapagtakang hintayin siyang lumipat. Mauna ninyong ilabas ang akin. Kapag lumamig na ang ulo niya, saka natin ibabalik. Mukhang. Hindi ako dumating sa maling oras. Narinig kong tumakas na ang mapapangasawa ko bukas. Nandito ako para tingnan. Ano ba talaga ang nangyari? Babae ni Zhu Zeng. May hindi pagkakaunawaan dito. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Ni anino nga ng magiging asawa ko, hindi ko pa nakita. Sino raw ang asawa mo? Ang bunganga mo, sinisira na ang pangalan ko. Baka hindi bagay. May pangalan pa ba siya para makapanira ng tao? Dahan-dahan ka lang sa pagsasalita. Habang kalmado siya. Lalo lang siyang nagwawala. Saan pumunta si Shen Zixia? Lumabas lang siya para magpalamig ng loob. Pagkalipas ng 2 araw, babalik din siya. Pampalubag loob pa, may dalang 100 yuan na pangregalo. Balak niyang pumunta sa dulo ng mundo. Ang pera, si ama ko ang kumuha. Wala kaming kinalaman doon ng mag-asawa ko. Maski ang 100 yuan, ni anino, hindi ko nakita. Kayong dalawa, tumahimik kayo. 8. Noong isang araw ka pa nagtatanong kay ama. Pwede bang hiramin muna ang 20 yuan mo? Ang dami mong satsat. Ikaw ang nakasal na kulang sa pera. Araw-araw mong iniisip ang 100 yuan na yon. Tigil na muna. Kintang. Sino ang nagsabing lumabas ka? Umuwi ka sa likod na bakuran. Sumakay ng maaga si Tia sa bangka papuntang bayan ng lalawigan. Ako ang naghatid sa kanya. Ligtas na ba siya ngayon? Ligtas na. May dala siyang 5 yuan at 8 mao at 2 damit. Pupunta siya sa pabrika ng tela sa bayan ng lalawigan para humanap ng trabaho.
Ang 100 ito ay pamaskong galing sa pamilyang Zhou. Sa tabi, 46 na yuan pa. Iyan ang naipon ni Chia sa mga nakaraang taon ng palihim. Bakit hindi niya dinala? Sabi niya, iiwan niya ang pera sa akin para sa pagpapagamot. Kung nandyan na rin lang ang pera, ibigay na muna sa akin at ako ang mag-ingat. Hindi pwede. Ate San, kasal na ako at kulang pa ako sa pera. Pahiram lang muna sa akin. Kapag kumita na ako sa hinaharap, ibabalik ko ang pera at ipapagamot kita. Ang linyang iyan, 2 taon mo nang sinasabi. At tuluyan mo nang iniwan ang pera ng pamaskong regalo. Dito na nagtatapos ang usapan ng kasal. Ayaw magpakasal ni Chia. Huwag ka na ring pumunta sa bayan ng lalawigan para hanapin siya. Tio itabi mo na. Ibigay mo sa akin. Ang perang ito, paisa-isa mong pinag-ipunan. Ang 100 yuan ay hindi maliit na halaga. Naibalik na ng buo ang pamaskong regalo. Ang natitirang pera, wala akong kinalaman. Wala rin itong kinalaman sa'yo. Anak ko siya. Natural lang na sa bahay mapupunta ang pera. Dahil anak mo siya. Mas dapat nang iwan sa kanya ang perang pampagamot. Kinuha mo na ngayon. Kapag nagkasakit siya ulit, paano na? Napakarami ng tao sa bahay. Saan ba walang gastusin? Iyan ay usapin niyong mag-anak. Iwan ni Shen Zixia ang 46 na yuan na ito. Sinabi lang niya ang isang pakinabang. Ipagamot si Shen Qingtang. Ang pera ay sayo. Itabi mo ng mabuti. Talaga bang hindi mo na siya hahanapin? Nabalik na ang pera. Ligtas din ang tao. Bakit ko pa siya hahanapin? Nagbalik na naman ang sakit niya. Lumayo muna kayo. Huwag muna kayong gagalaw, baka tayo pa ang mapahamak. Ipunin na ni Tio Haishan ang pera. Huwag kang mag-alala. Kahit kaunti, kayang-kaya kong makipagsapalaran. Pera ni Shen yon. Sabi ko na nga ba? Pera yon para sa gamot ni Qingtang. Nakatago pa sa likod ng pugad ng manok ang tenga mo. Shen Qingtang. Naririnig mo ba? Nasaan na ang doktor sa paligid? Nasa dulong silangan lang ng nayon si Dr. Zhao. Huwag kang basta gagalaw. Baka ikaw pa ang mapahamak. Hindi pa nanagutan ng pamilya Shen yon. Buhay pa siya. Unahin niyong patunayan na wala siyang kinalaman dito. Sundan mo si Tio Haishan. Hindi ko rin alam ang daan. Ako na ang maghahatid sa inyo. Hindi ko magagawa. Ang ipakasal si Ate sa'yo. Walang gustong magpakasal sa'yo. Kung gayon, bakit mo ako iniligtas? Nakabulagta ka sa tabi ng paa ko. Hindi naman pwedeng lampasan lang kita. Gaano na ba kalayo ang galit ni Liu Wen, hindi pa siya tumitigil. Nasa unahan lang. Paglampas sa batong dingding na yon. Shen Qingtang, gisingin mo nga ako. Kumakabog ang puso ko, namumutla ang mga labi ko. Nahilo lang ako kanina. Noon ba, madalas din siyang hinihingal? Hindi makahinga. Ilang beses na ba siyang nangyari? Pahinga lang ng kaunti at ayos na. Iba lang ngayon, muntik na akong hindi magising. Pwede pa bang tulad noon? Nagagamot pa ba dito sa nayon? Kaya ko lang muna siyang patibayin. Ano ba talaga ang sakit niya? Kailangang magpa-eksamen sa ospital ng bayan. Bukas, sasakay na sa unang biyahe ang bangka. Hindi na pwedeng patagalin. Magkano ang magagastos sa isang biyahe? Dagdag pa ang pamasahe at gamot. Maghanda muna tayo ng 50 o 60 yuan. Hindi na kailangan pumunta. Bigyan mo na lang ako ng ilang gamot. Hindi na natin alam kung anong sakit. Gaano katagal ba tatagal ang gamot lang? 46 na yuan lang ang meron ako. Lahat na yon ang gagamitin ko sa biyahe na ito. Pagbalik ko, pati gamot, hindi ko na mabibili. Ang kulang, kayo na sa bahay ang maglabas. Kapos din ang bahay namin ngayon. Ilang taon na niyang bitbit ang sakit na ito. Unahin na lang muna niyang uminom ng gamot at magpagaling. Hindi naman imposible. Dr. Zhao. Mas mabuti na siguro ang reseta. Bukas na lang tayo pumunta sa ospital ng bayan. Ako ang sasagot sa pera. Hindi ko matatanggap iyon. Isasama ko na lang na utang sa'yo. Kailan ka magkakaroon ng pera? Kailan mo pa maibabalik? Sa bayan, check up lang naman. Kapag talagang malubha ang sakit. Mas malaki pa ang magagastos pagkatapos. Ano pa ang silbi kung pupunta ngayon? Kailangang malaman muna kung anong sakit. Para maisip ang susunod na hakbang. Kahit ang unang hakbang, hindi pa gumagalaw. Ihanda mo na ang 46 na yuan na yon. Hintayin mo na lang ang susunod na atake. Tio, pahiram ng 60 yuan. 60 yuan. Kakabawi lang sa akin ng 100 yuan. Gumawa ka na lang ng kasulatan ng utang na may interes. Kapag naayos na ang bangka. Sa unang kita sa isda, babayaran muna kita.
Talaga bang ipapaayos mo ang hayan? Bukas pa sana ako papunta na sa bayan ng county. Tanungin mo sa departamento ng produktong dagat kung magkano ang binibili nilang isda. Magkano? Ito lang ang utangin ko sa ngayon. Huwag mong isauli ang lahat ng dinadala ng pamilya Shen. Ako lang ang sasagot na dalhin siya sa ospital ng county. Paano naman siya gagamutin pagkatapos? Hintayin muna natin ang resulta ng pagsusuri bago tayo magsalita. Hindi gagalaw ang 46 kong piso. Huwag galawin yan, itabi mo na lang pangbili ng gamot sa susunod. Ibabalik ko sa iyo ang 60 piso na yan. Unahin nating mailigtas ang buhay niya bago pag-usapan ng bayad. Bukas, sa ikalawang sigaw ng manok, hintayin mo ako sa pasukan ng ngayon. CJ. Malakas ang hinala na congenital na sakit sa puso. Nakaapekto na ito sa paggana ng puso. Hindi na ito magagamot dito sa county. Kailangang pumunta sa ospital sa rehiyon ng Qingzhou para ipagpatuloy ang pagsusuri. Magkano ang kailangan nating ihanda? Karagdagang pagsusuri. Pagpapa-ospital at operasyon pa. Hindi bababa sa 1,500. 1,500. Dok, pakireseta na lang muna ng gamot. Hindi na kailangang pumunta pa sa Qingzhou. Pansamantala lang makokontrol ng gamot ang kalagayan. Hindi nito gagamutin ang ugat ng sakit. Pinakamainam kung makakapunta sa Qingzhou sa loob ng 1 buwan. Hindi pwedeng patagalin pa. Kaya pa ba niyang magtrabaho noon? Hindi na pwedeng mabigat na trabaho. Hindi rin pwedeng matagal na mapagod. Lalong hindi pwedeng ma-stress. Nakaupo lang ba siya at sumusulat sa record? Pwede, pero hindi rin dapat masyadong matagal. Unang reseta ng gamot para sa 1 buwan. 11 piso at 6 na sentimo. Hindi pwedeng basta ihinto ang gamot. Tandaan mo, gamot lang ang pampatagal ng oras. Sa loob ng 1 buwan, kailangang humanap ka ng paraan para makapunta sa Qingzhou. Nabayaran mo na ang pagsusuri at pamasahe. Ako na ang magbabayad ng gamot. Gamot para sa 1 buwan. Sisisingilin kita ng 11 piso at 6 na sentimo. Sabi ng doktor, sa loob ng 1 buwan dapat makapunta sa Qingzhou. Paano mo naman balak iyon? Hindi na muna ako pupunta. Gaano katagal pwedeng inumin ang gamot? Kung pwede pang tumagal, mas tatagalin ko muna. 1,500. Sa buong Baryo Shawan, ilan lang ang kayang maglabas ng ganyang pera. Pumunta tayo sa kabila at tingnan. Konti pang tiyaga lang. Kahit barya, walang bibili. Huwag kang magulo. Lumambot na ang lambat na ito. Bawasan agad ang presyo at ipagbili. Nalaglag lang ang kaliskis ng isdang yon. Pula pa ang hasang. Kapag pinili mo iyan, pwede pa ring ibenta bilang sariwang isda. Isang tingin mo lang, malalaman mo na. Talagang nakuha pa niya ang punto. Huwag mong ibagsak dyan. Pumili ka ulit. Kung sablay pa rin, pati magagandang isda ibenta mo na lang sa presyong bara-bara. Ang mga isdang ito, binili namin kaninang umaga sa 2 piso at 6 na sentimo. Nang dalhin sa bayan ng county. Halos wala nang matitira. Mga maayos na isda. Paano nagiging hindi na sulit kapag isang biyahe lang? Pagkatapos mayahon ng isda, hindi maayos ang pagkakahiwalay. Hindi rin na ipasok agad sa bayan ng county. Hindi dahil walang pera sa dagat. Kundi noon hindi ko alam kung paano magtabi ng pera. May papel at ballpen ba, guro? Sa mga isdang ito, magkano ang bibilhin nyo ng paisa-isa? Dilis, 3 piso at 2 sentimo. Kanduli, 2 piso at 8 sentimo. Kasama ang isda, ayon sa laki ang bilang. Ikaw na ang isusulat ko ng buo, sasabihin ko sa iyo lahat. Pangalan at laki ng isda. Presyo ng bili ayon sa kasariwaan. Hiwalay ang pagtatala, tama. Marunong kang magtala ng kwenta. Ako ang palaging nagtatala ng kwenta ng mga isda sa bahay. Ilang isda ang nahuli bawat araw. At magkano ang kinita sa pagbebenta. Lahat ay itinatala ko. Marunong ka bang tumingin ng agos? 4 na taon ko nang itinatala. Alam ko kung kailan tataas ang tubig. At kung anong hangin ang hindi makakapasok sa silangang bahura. Alam ko ang lahat. Babae ka lang naman. Bakit mo itinatala ang mga yan? Hindi ako pwedeng pumalaot. Kailangan ko namang makatulong sa pamilya. Nasa iyo pa ba ang mga tala? Nasa kubong bato sa likod ng bundok. Kapag bumalik ka, pahiram para matingnan ko. Tinanong mo kung marunong akong tumingin ng agos. Pero gusto mo ring makita ang mga tala. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Noon, nang wala akong pera, nang agaw ako. Pero hindi na ako gumagawa ng ganoon. Kung gusto kong kumain, kailangan kong kumita ng marangal.
Ako ang marunong sa isda, ikaw ang marunong sa agos. Kapag naayos na ang bangka, tulungan mo akong bantayan ang agos. Ikaw ang magtatala ng kwenta at babayaran kita. Kakasabi lang ng doktor. Hindi ako pwedeng gumawa ng mabibigat na trabaho. Hindi mo kailangang sumakay sa bangka. Gawin mo lang ang kaya mong gawin. Subukan muna natin ng 3 araw. Kapag hindi ko nagawa ng maayos, hindi ako tatanggap ng bayad. Ayos, usapan na. Hindi pa nga natin nasusuri ang bangka. Nahati na ninyo ang lahat ng trabaho. Magkano ang presyo ng isda? Nalaman ko na ang lahat. Saan pwedeng maghulog ng lambat? May ganoon din sa talaan niya. Ang kulang na lang ngayon ay isang bangkang kayang pumalaot. Basta makaalis sa dagat ang bangka. Makakakain na ako sa kinikita sa dagat. Unti-unti ko ring mababayaran ang mga utang. At kapag pumunta ka sa King Zoo para magpagamot, hindi naman mawawala ng tuluyan ang pag-asa. Maglakad tayong pabalik sa baryo at tingnan ang hayan. Nakikita mo ba? Ito ang hayan. Makakapalaot pa ba ito? Madali itong palutangin. Kung makakabalik ba ito, ibang usapan na. Ang galing, hindi pa nga nakakapalaot. Ako na agad ang ginawa mong unang pagkakakitaan. Hindi naman bali ang gulugod ng bangka. Magpapalit lang ng 2 tabla. Lalagyan ulit ng himaymay. At pipinturahan ulit ng langis ng tung. Maaayos pa ito. Hindi na pwedeng humatak ng malalaking isda ang lambat na ito. Kapag binaklas ito, makakagawa tayo ng ilang maliliit na lambat para sa mababaw na tubig. Magsanay muna tayo malapit sa pampang. Huwag muna tayong magmadaling pumalaot. Mga tabla, himaymay at langis ng tung. Alin ba riyan ang hindi nangangailangan ng pera? Kapag binaklas ang lambat, kailangan ding bumili ng mga palutang at pabigat. Bukas, tawagin natin si Tio Zhao. Ipakwenta muna natin sa kanya kung magkano ang kakailanganin. Tapos na ang pagkukwenta. Saan manggagaling ang pera? Pag-usapan muna natin ng maayos. Ang natitirang 40 ay hindi pwedeng ubusin sa lumang bangkang ito. Maiayos pa ito. Magsusulat ako ng kasulatan ng utang at utang ulit. Kung hindi na talaga maaayos, mag-isip tayo ng ibang paraan. Bukas, palutangin muna natin ito. Ang kinatatakot ko kapag lumutang na ito. Baka pati pera ko ay tuluyang lumubog. Nasa kubong bato sa likod ng bundok ang mga tala ng agos at tubig. Kukunin ko at aalis na ako. Ano ang sabi ng ospital ng bayan? Ano ba talaga ang sakit? Sakit sa puso mula pa ng ipanganak. Hindi na magagamot dito sa bayan. Sa King Zoo, di bababa sa 1,500 yuan. 1,500. Ang dami namang pera niyan. Kapag gumaling siya, magkano pa kaya ang maibabalik natin? Bigyan na lang muna ng gamot. Hindi na kailangang lumayo pa. Antayin mo ang araw na halos di ka na makahinga. Ako rin, pagpapasensyahin kita. Pamilya tayo. Huwag kang masyadong padalos-dalos magsalita. Tumakas na si Zixia. Kasalanan ba yon ng pamilyang Shen? Mukhang maayos din ang Shen Qingtang. Hayaan mo na siyang ipakasal sa kapatid niya. Bahala na sa piging ang alak. Hindi ka rin naman lugi. Ang pag-aasawa ng anak mo ay parang kinuwenta na. Isang takbo, isang dagdag. Usapan ito ng 2 pamilya natin. Hindi pa sayo ang pagsingit dito. May pangalan siya. Ang pangalan niya ay Shen Qingtang. Isang tao siya. Hindi ba matapos tumakas ni Shen Zixia sa kasal? Ang mga bagay na babayaran mo sa akin. Hindi mo siya pakakasalan. Sino na ang magpapainom sa kanya ng gamot sa susunod? Anak mo siya. Ang sinabing yan. Bakit kailangan mo pang itanong sa akin? Sa totoo lang, hirap na kaming buhayin siya. Mas mabuti sigurong pauwiin na lang siya sa bahay sa bundok at tumira roon. Tahimik na rin at bawas abala. Kung sakaling atakehin pa ako sa gabi. Sino ang tatawag ng doktor? Malinaw na ang lahat. Samahan kita para kunin ang talaan. Kaya namang tirahan ang lugar na ito. Kapag umulan, kahit sa loob ng bahay, pwedeng mag-alaga ng isda. 2 taon na akong nakatira rito. Nasanay na ako matagal na. Lahat ng iyan ikaw ang nagsusulat. 4 na taon. Walang patid sa isang buong araw. Anong direksyon ba ang ihip ng hangin? Anong alon sa anong butas lumalabas ang isda? Nasa loob lang lahat. Hindi ito simpleng utang, kita sa huli ng isda ito. May mahigit 30 yuan pa siya sa kamay. Sa gabi, hintayin mong makatulog siya. Saka mo na lang isiping mabawi iyon. Ang batang ito, hindi pa rin nakakalimot sa pampagamot niya. Ngayon din, pupuntahan ko at bubutasan ko ang binti niya. Bubugin ko siya ng 1 ulit. Pero hindi pa rin mapigil ang pera.
Itago mo ng maayos ang mga gamit. Ngayong gabi, huwag ka nang tumuloy rito. Hindi ako dito matutulog. Saan ba ako pupunta? Sa bahay ko. Ikaw na ang magbantay sa alon para sa hayan. Gumawa ng tala. Dapat sana ay araw-araw na akong pumunta roon. Malapit lang ang tirahan. Para wala nang mag-isip sa kalahating gabi tungkol sa perang pampagamot mo. Isang bahay lang ang sa inyo. Sa loob ang silid sa'yo. Ikabit mo na lang ang pinto mula sa loob. Ako na ang matutulog sa labas. Bukas, ipaliwanag na ng malinaw ni Liu Kui ang usapan. Para walang tsismisan sa baryo. Ang talaan. Hatiin ng hiwalay ang bayad sa tuluyan at sa trabaho. Ako na ang mag-iingat sa perang pampagamot. Ako lang din ang pwedeng magsulat ng talaan. Ikaw ang bahala sa talaan, ako ang bahala sa pagpapatunay. At tungkol sa agos ng tubig sa susunod, mali rin yon. Sinabi kong hindi pwedeng mangisda sa dagat. Hindi pwedeng dahil lang sa pera ay basta ka nang umalis. Ikaw ang bahala sa pagbabantay sa alon. Kapag mali ang agos, kahit marami pa ang isda. Hindi rin ako pupunta sa laot. Sige, itala na lang muna natin ngayong gabi. Makikitira sa bahay ng mga zoo. Hindi iyon kapalit ng bayad sa trabaho. CJ. Tara na. Bumalik tayo at ayusin ang pagkakasulat ng talaang ito. Isang utang ang inaamin. Sa huli, ako pa rin ang maglalabas ng pera. Ano ba ang mas maganda rito kaysa sa kubo sa likod ng bundok? Mas malapit ito kay Tio Zhao. Paano naman ang bubong? Bukas na natin ayusin. Paano ang bangka? Pagkatapos ayusin ang bubong, saka natin ayusin ang bangka. Hintayin mong matapos ko ang lahat ng dapat ayusin. Dapat mabayaran na rin ang ilang dosenang utang ko. Ayusin muna natin ang mga kwenta. Magkano pa ang nasa kamay mo? Kakapasok pa lang natin, nagkakwenta ka na agad. Kapag hindi natin binilang ng maayos. Ano ang gagamitin natin sa pagkukumpuni ng bangka bukas? Sige, bilangin natin. Huwag mong kaligtaan kahit 1 sentimo. May utang ako kay Tio Haishan na 60 yuan. Bayad sa inspeksyon sa bayan. Nagamit na ang pamasahe. Hindi sapat ang natitirang pera para ayusin ang bangka. Hindi lang 60. May utang pa siya kay Tio Zhao na 2 bitad ng alimango at 1 pala. May utang din kay Tia Liu na kalahating sako ng kamote. Ano pa? 1 manok sa bahay ng mga Chen sa kanlurang dulo ng baryo. Pati manok may utang. Nalasing ka noong 1 taon. Sabi mo, hihiram ka lang ng manok para mawala ang tama ng alak. Pagkatapos mong mahimasmasan. Puro balahibo na lang ng manok ang naiwan sa bakuran. Paano natin isasama sa kwenta ang manok na yon? Bayaran ayon sa halaga ng buhay na manok. Talaga bang balak mong bayaran isa-isa ang lahat? Tapos na ang mga lumang utang. Kahit 1 sentimo, gagastusin pa bukas. Dapat isama rin natin yon sa talaan. Kung ganoon, simula bukas na. Kikita tayo at babawiin ang bawat sentimo. Palitan ang 2 lumang tabla ng bangka at lagyan ulit ng hibla. Pahiran ng langis ng tung ang mga bahaging malapit sa pampang. Pwede pa ang mga yon. Mga 2 o 3 tabla ang kailangan. Sa sahod, bayaran mo ako pagkatapos mong maibenta ang isda. Isama mo na rin ang dati mong utang sa akin. Unahin nating maibenta ang unang lambat ng huli. Unahin nating bayaran ang halaga ng mga materyales. Hulihin muna natin ang isda bago natin isipin ang iba. Sa malapit sa pampang lang tayo pwedeng pumalaot. Kapag may napansin kang tubig na pumapasok, bumalik ka agad. Tio Haishan, sumakay na kayo sa bangka. Ako na ang naglabas ng pera. Kailangan ko pa bang sumama sa iyong lumang bangkang ito sa laot? Lulubog ako rito. Sino ang pagbabayarin mo sa 60 yuan mo? Sumama ako para mabantayan ang sarili kong pera. Humihina ang hangin timog silangan at paparating ang maliliit na alon. May balik agos sa labas ng silangang bahura. Ibaba muna ang unang lambat kasabay ng agos sa ibabaw. Kung kalahating oras na at wala pa ring isda, ilipat natin sa gilid ng daluyan. Hintayin niyo ang magandang balita mula sa akin. Sa unang lambat pa lang, 1 sapatos na ang nahatak. Maghulog pa tayo ng 1 lambat. Baka makahuli pa tayo ng 1 peres. Umuurong ang tubig sa ibabaw. Pero pabalik pa rin ang agos sa ilalim. Mali ang tala ni Kintang tungkol sa pagtaas at pagbaba ng tubig. Walang mali sa tala ng agos. Ibinalik ng hangin timog silangan kagabi ang tubig sa ilalim. Sa ilalim dumadaan ang mga isda. Hindi nga nagpalit ng lugar ang mga ito. Hindi umalis ang mga isda. Nagpalit lang sila ng daanan. Lumubog ang lambat. Puno ng isda sa ilalim. Tumawid ang bangka sa harapan natin. Huwag mong hayaang mabutas ng isda ang lambat. Hayan. Bungad ng hayan. Malapit nang mapunit ang lambat.
Ako ang pipisil sa lambat. Ikaw, ako na ang magpapahawak ng balde at manghuhuli ng isda. Talagang may huli na. Huwag mo nang bilangin. Huwag mo nang bilangin. Hindi kumikita ang isda. Bumalik ka agad sa pampang. Talagang nakahuli si Baliw na Zoo ng isda. Baka galing lang sa lambat ng iba ang huli niya. Ang bangka ay ako ang nagkumpuni. Ang lambat ay ako ang nagbantay habang inaayos. Sino na naman ang nagsasabi ng walang basehan? Ipakita muna ang pruweba. Maliit na dilaw na isda, 26 na gin. Reddish pomfret, 13 gin. Sea bass, 4 na gin at 8 layang. Kabuuan ay 43 gin at 8 liyang. Ayon sa presyo ng sariwang isda sa bayan ngayon. Hindi bababa sa 8 piso ang halaga. Nalagas pa ang kaliskis ng isda. Lahat, 4 na piso. Cash. Hintayin pa natin ng 2 sandali. Isang bangko lang ng bulok na isda yan. 4 na piso man lang. Pero mas mabuti pa rin kaysa masira lang sa kamay. Hindi sasapat ang 4 na piso para sa pagkukumpuni ng bangka at sa sira ng lambat. Marunong magkwenta ang dalaga. Hindi ibig sabihin ay marunong na siyang magbenta ng isda. Mula Baryo Baisya hanggang sa bayan. Pamasahe, yelo at bayad sa pwesto. Alin ang ayaw mo ng pera? Kung hindi ka pupunta sa bayan. Kanino mo naman ibebenta? Aqua Produkto. Yard ng kahoy sa bayan ng Kinshan. Aqua Produkto. Aqua Produkto, bayad para sa trabaho ngayon. Hindi pa tapos ang panggabing shift. Ilang milya ang layo. Kapag binuhat mo roon, may bibili. Kaya man o hindi, ako ang bahala roon. Hindi ko ibebenta ng 4 na piso. Kapag nabulok ang isda, huwag ka nang bumalik para mamali mo sa akin. Ipasan mo ang isda at dalhin sa yard ng kahoy. Kakagaling lang mula sa dagat. Tapos lalakad pa ng ilang milya. Gusto mo lang kumita ng mas malaki. Hindi ka ba natatakot sa ilang hakbang na lakad? Ang sariwang huli ngayon. 2 gin ang panimulang presyo. Harapang timbangin. Ang maliit na dilaw na isda ni Maguangshon ay 2 mao at 5 lang. Ikaw, ibenta mo ng 2 mao at 8. Kailan pa umangat ang isda niya? Hindi ko alam. Ang isda ko, wala pang 2 oras mula nang mahuli sa dagat. Ang sobrang 3 sentimo ay dahil sariwa ang binili. Timbangin mo para sa akin ang 2 gin. Sapat na ang timbangan. Bakit magdadagdag pa? Nabasa ng dagat na damo ang timbangan. Hindi pwedeng mapagkaitan ng isda mo. Ikaw ba yung baliw na zoo sa Baryo Baisya? Noon ay. Ngayon hindi na baliw. Ngayon wala nang lakas para maging baliw. ₱9 at 3 mao at 6. 4 na piso lang ang ibinibigay ni Maguangshon. Kumikita na tayo ng higit sa doble, hindi pa rin tapos. Ito pa lang ang unang lambat. Unang kita pa lang. ₱9 at 3 mao at 6. 8 mao ang pamasahe at pagkain kalsada. 5 mao at 6 para sa pagkumpuni ng sira na lambat. 2 mao ang iba pang gastos. Kabuang gastos ay ₱1 at 5 mao at 6. Pagkatapos ibawas. Magkakasya pa ang 7 piso at 8 sentimos. Ibabalik ko muna sa Tio Zhao ang 2 piso at 3 sentimos para sa materyales. Walang Tio Zhao. Hindi na makalabas ng dagat ngayon. 3 piso ang pambili ng bagong lambat. 3 sentimos, sapat na para bayaran ang trabaho ko ngayong araw kay Shen Qingtang. Ang natirang pera, itatabi ko bilang puhunan sa susunod kong paglayad. Zhaobo. Pera para sa pag-aayos ng bangka at materyales. Ibinalik na ang 2 at 3 piso. Ang bayad sa trabaho at ang lumang utang noon. Sa susunod na huli, babayaran ko pa rin. Noon, sanay ka lang kumuha ng pera sa bulsa ng iba. Noon pa yon. Simula ngayon, isa-isa ko iyong babayaran. Mukhang napunit na rin ang lambat mo, ano? Nang makuha ko ito, kalahating rolyo na lang ang natitira. Idadagdag ko na rin ito at hindi na sisingilin. Isulat mo sa utang ang lambat at ang bayad sa trabaho. Hindi na kailangan. Kung babayaran mo ang gasto sa pag-aayos ng bangka. Ako na ang magdadagdag ng ilang sentimo para sa iyo. Hindi na mahalaga. Ayos na ang butas ng bangka. Ang ilalim ay luma pa rin. Kapag marami ang isda, lumuluwag ang butas. Huwag mo nang pilitin. Nakikinig lang ako sa sinabi mo. Ayos na ang pagkakagawa sa butas. Pero bakit kalahati lang ang natakpan? Naayos na nga ang butas. Pero luma pa rin talaga. Talagang sinarado mo ang 2 dulo. Isang hagupit ng isda. Pati lambat at isda mawawala.
Ako na ang bahala sa pangunahing tali. Ikaw na ang maghati sa dalawa. Kapag nakalusot ang kalahating lambat, luluwag ang bukana. Huwag mong siksikin ang lambat. Marami pa naman. Ihinto mo muna sa bukana. Mas marami ito kaysa sa unang lambat. Kalahating sirang lambat. Akala mo buong lambat na ang gamit mo. Hindi dahil matibay ang lambat, kundi dahil hindi ito kayang salubungin ng tubig ng buong lakas. Hindi na kayanin ng lumang lambat. Kaya hati-hati ang pagsalo. Sa ibaba, siguradong may natitira pa. Habang hindi pa nagkakahiwa-hiwalay ang kumpol ng isda. Ilagay mo pa ulit ang isa. Kapag hindi na kaya, uwi na tayo sa baryo. Nasa ilalim lang ng paa ang isda. Sa ganitong oras, ang pag-uwi. Hindi ba parang nagsayang lang ng pera? Kapag sabay na pumasok ang hangin timog. Basta umagos ang tubig, magulo agad. Ayos na ang pagkakalkula ni Shen Qingtang. Bago magtanghali, kailangan nang pumasok sa loob ng lo. Kapag nahuli pa, uwi tayong nakababad sa tubig. Noong una, tuwing may nakikita kang isda, hindi mo man lang mapigilan sa kutsilyo. Ngayon, talagang nakikinig na siya. Sinabi ko nang bumalik ka kasabay ng pagtaas ng alon. Kung hindi, mawawala ka na naman sa isda. Ngayon, nakahuli na naman tayo. Mahigit 50 kati. Mula pa lang sa dagat, umahon na. Masariwa pa rin ang isda mo. Dalhin mo na at pakuluan ng malinis. Sa wakas, naibenta rin lahat. Kabuang 12 at 8 sentimos. Ibawas ang 6 na sentimos na pamasahe. Dagdagan pa ng 3 sentimos na bayad kay Shen Qingtang. Ngayon, 11 at 9 na sentimos na lang ang natira. Iyon na ang huling pagbaba ng presyo sa 12 kati. Bawas ng 6 na sentimos. Ngayon, kailangan pang makahuli ng 20 kati. Baka kailangan pang ipunin yon hanggang kinabukasan. Sa lakad niyong ito, mahihuli ba ang mahigit 50 kati? Kahit ang mga tao sa pabrika ng kahoy, talagang hindi nakakayanan. Sino pa ba sa bayan ng araw-araw na bumibili ng sariwang isda? Kainan ng bayan ng Qingshan. Magkano ang kikitain ng kainan sa isang pasada? Tanungin natin si Tiohan, ang tagabili. Araw-araw may kailangan ng kainan na isda. Kaya lang, masyadong maraming patakaran. Anong mga patakaran? Kapag sariwa ang isda, kailangan tama ang oras. Sabi na nga, 20 gin. Hindi pwedeng 15 gin lang ang ipadala. Si Tiohan, sa bibig lang walang eksaktong bilang. Talaga bang araw-araw mong naihahatid ng maayos? Mas mabuti pa ito kaysa maghintay dito na lang ng mga suki. Alam mo ba kung saang daan papunta ang kainan ng bayan ng Qingshan? Sundan mo ang daan sa may pagawaan ng kahoy, pasilangan. Paglagpas sa tulay na bato, doon na. Araw-araw maaga si Tiohan sa likod na pintuan para tumanggap ng paninda. Salamat. Bukas, magtitinda pa rin ako ng isda. Bukas, hindi muna ako lalabas sa dagat. Hahanapin ko si Tiohan. Maaari ba akong magtanong, Ginoong Han? Ako si Zhu Zeng. Sabi ng mga manggagawa sa pagawaan ng kahoy, araw-araw kayong tumatanggap ng sariwang isda. Napadaan lang ako para magtanong. Hindi ka naman isang beses lang tinatanong araw-araw. Anong isda meron ka? Ilang ihahatid mo sa isang pasada? Una, 43 gin at 8 liang. Pangalawa, 57 gin at 4 na liang. Lahat sariwa ngayong araw na huli. Bebenta ngayong araw. Presyo ng isda kada gin. Kasama ang natitirang panindang ibinababa ang presyo. Nakasulat lahat dito. Dalhin mo ito sa akin para makita ko. Gusto mong kunin ang regular na malaking order ng kainan. Mahigit 50 gin na ang paninda sa pagawaan ng kahoy, halos hindi na mabenta. Kung itutuloy ko ang pangingisda, kailangan ko munang makahanap ng buyer na kayang ubusin ang ilang dosenang gin ng isda araw-araw. Karaniwan, 60 hanggang 70 gin ang kailangan ng kainan sa isang araw. Sa mga handaan, pwedeng lampas 100. Pero posible bang sa unang pagkikita pa lang, mapunta na sa iyo ang order? Ang kakulangan ng ilang dosenang gin, ibibigay ko na sa iyo lahat. Hindi kita hahayaang pagdaanan lang ang kita ng kainan habang sinusubukan mo. Sabihin mo muna sa akin. Anong isda ang pinakaposibleng kapusin? At gaano karami sa isang araw? Magsisimula ako sa dami na kaya kong siguraduhin ang delivery. Kapag naging maayos na sa kataasan. Tulad ng isdang sabalo, mudfish, at iba pang sariwang huli ngayong araw. Araw-araw kulang ng 30 hanggang 40 gin. Paano ang sibas at itim na diko? Ang sibas at itim na diko, buhay pa akong ihahatid sa likod na pintuan. 50 sentimos kada 2 gin. Sa kusina, 40 gin ang nagagamit sa isang araw. Pero sa bagong supplier, 20 gin muna ang subukan. 3 order, sakto lang. Sa ikatlong order, dadagdagan ko pa ng 40 gin. Kapag may buhay na isda, idagdag sa 40 gin.
Tapos samahan pa ng 30 hanggang 40 gin na sariwang isda. Kapag isang huli, 70 hanggang 80 gin. Hindi na rin ako mangangamba na hindi mabenta. Huwag munang isipin ang kwenta sa likod. Ngayon, 20 gin lang ang ibibigay kong panimulang order sa'yo. Ang gusto ko, mga isdang kakambal pa sa umaga bukas. Hindi yaong mga isdang patay na magdamag sa timba. Bukod sa 20 gin ng buhay na isda. Kung may sibas at itim na dikok na nahuli rin ngayong araw. Dalhin mo sa akin na nakayelo. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko. Pero ang presyo ng yelo ang susundin. Ang buhay na isda, presyo ng buhay na isda ang susundin. Kung gusto mong maibenta sa 50 sentimos kada 2 gin, kailangan mong panatilihin buhay ang isda hanggang sa maihatid. Bigyan mo ako ng 3 araw. Una, gagawin ko muna ang sample order nitong 20 gin ng buhay na isda. Hihintayin ko ang paninda, hindi ang salita. Sa bayan, saan ba makakabili ng yelo? Sa pabrika ng yelo sa Kabayanan. Pero doon, para lang sa mga may kupon sa yelo ang supply. Ang mga lumang suki lang ng kainan at pamilihan ng isda ang may nakalaang dami. Bigla kayong pumunta rito. Baka ayaw nilang magbenta. Kahit may dalang pera, baka wala ring mabili. Hindi ko matiyak yan. Kayo na mismo ang magtanong. Sige, mamayang hapon tayo pumunta sa paggawaan ng yelo. Guruji, gusto sana naming bumili ng dinurog na yelo. Bayad agad, pera mismo. Hindi kami nagtitinda ng tingin dinurog na yelo. Sa seksyon ng pagkain dagat ng mga kainan. Pati si Maguangsyon at ang iba pang suki ay may takdang dami. Kapag may totoong sobra saka lang pwedeng ilabas. Hindi ako nagpapautang. Kahit kasyang bayad, hindi pwede. Hindi ito tungkol sa pera. 2 piso lang ang kailangan mo ngayon. Bukas, 5 piso naman ang kailangan mo. Kanino ko ibabawas ang takdang dami? Gusto naming regular na kumukuha ng yelo. Ano ang kondisyon? Bawat buwan, bayaran ng maaga ang takdang dami. Sa ngayon, araw-araw kayong nangangailangan ng paninda. Kapag may isang araw kayong hindi kumuha, hindi ako makapagbibigay ng resibo. Kung walang yelo, paano tatanggapin ng kainan ang order ng sariwang isda? Hindi tayo makakakuha ng yelo. Huwag muna nating daanan ang pagbebenta ng sariwang isda na may yelo. Basta manatiling buhay ang mga isda sa umaagos na tubig. Hindi na natin kailangang makipag-agawan kay Maguangsyon sa resibo ng yelo. Lahat ng nagnenegosyo ay kumukuha ng nakahandang solusyon. Bakit lagi kang naghahanap ng trabahong walang daan? Dahil walang daan, tayo mismo ang gagawa ng sarili nating daan. Si matandang hanang kainan sa bayan ng Kinshan. Kailangang buhay na maihatid sa likod na pinto ang abalons at itim na tulya. Subukan muna natin ang 10 kilo. Kapag naging maayos ang unang hatid, pwede pa nating dagdagan ang order. Balak ko sanang gumamit ng dinurog na yelo para mapanatiling sariwa ang isda. Pero ayaw magbenta ng yelo ng pagawaan. Pansamantala, hindi pwedeng tahakin ang paraang sariwang isda na may yelo. Babalik pa kami mula sa malayong lok matapos hilahin ang lambat. Pinakamaaga, hapon na rin. Bago pa kami makapunta sa bayan ng Kinshan. Lagpas na sa oras ng pagtanggap ng isda ng kainan. Pagkatapos maiuwi ang huli. Kailangan muna itong alagaan sa pantalan ng isang gabi. Saka ihatid ng maaga kinabukasan. Kaya, Tio Zhao, ipinatawag kita. Gusto kong pagawan ka ng lalagyan ng buhay na isda mula sa lumang tabla ng bangka. Para manatili ang mga isda sa umaagos na tubig dagat. Makakapasok at makakalabas ang tubig dagat pero hindi makakatakas ang mga isda. Hindi naman mahirap gawin. Pero kailangan munang piliin ng maayos ang paglalagyan. Kapag humupa ang tubig at bumaon ito sa putik. Kapag nabara ang isang buong bahagi ng lambat. Mamamatay pa rin ang mga isda. Kailangan ko ring sukatin ng mabuti ang lalim ng tubig. Para matukoy ang laki ng kahon at haba ng lubid na pambitay. Tio Haishan, ilang taon ka nang naglalayag sa malayong lok at sa pantalan? Saan pa ba may umaagos na tubig kapag mababa ang alon? Walang sinuman sa baryo ang mas nakaalam niyan kaysa sayo. Tulungan mo akong pumili ng lugar. Huwag mong hayaang bumaon sa putik ang kahon ng isda kapag humupa ang tubig. Hindi pwedeng ilagay sa silangan. Sa tuwing humuhupa ang tubig, puro malapot na putik doon. Sa kanluran, sa ilalim ng ikatlong lumang tukod, may kanal na binabalikan ng tubig. Kahit lubusang humupa ang tubig, may natitira pa rin doon. Gaano kalalim ang lugar na yon? Bukas ng hapon pinakamababa ang tubig. Dadalhin kita roon para sukatin. Basta hindi sasayad sa putik ang ilalim ng kahon. Magagamit na ang lugar na yon. Sige, susukatin natin ng eksakto ang lalim. Pagbalik ko, sisimulan ko agad. Ayos na ang kahon ng isda. Isda na lang ang kulang. Tio Haishan, bukas ng madaling araw, hihilingin namin sa iyong ihatid kami sa malayong lok. Manghuli tayo ng abalones at itim na tulya para subukan ang kahon. Pwede, pero maraming bahura at malakas ang agos sa malayong lok. Bukas, sumunod kayo ng dikit sa bangka ko. Kapag sinabi kong ibaba ang lambat, ibaba agad. Kapag sinabi kong hilahin, hilahin agad. Susundin ko kayo. Kapag naibenta ang mga isdang ito, bibigyan kita ng 10%. Kapag wala tayong nahuli at umuwi tayong walang dala, bibigyan pa rin kita ng 2 sentimos para sa pamasahe.
Kahit dumami ang isda, 10% pa rin. 10% ang napagkasunduan. Kahit magkano ang halaga, hindi magbabago. CJ, magkita tayo bukas ng madaling araw. Pagkatapos ng tanghali, ihip ang hangin timog. Kailangan nating makabalik bago lumakas ang hangin. Magkita tayo sa madaling araw. Hinahabol ng mga pawikan ang maliliit na isda. Dumikit ang pating na maitim sa gilid ng bahura. Umatras kayo ng 3 dipa palayo sa pampang. Ilatag ang lambat ng pahaba sa bahaging mahina ang agos. Ilipat niyo sa hilaga ang bunganga ng lambat. May salungat na agos sa ilalim. Maghahanda akong mag-angat ng lambat. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa 20 kilo ang mahuhuli natin. Pagkatapos, iwi natin ang lambat sa baryo. Ngayong gabi natin susubukan ang kahon. Eksaktong 20 kilo. Hindi man lang sumayad sa putik ang ilalim ng kahon. Hindi rin nabara ang pinong lambat. Kaya ba nitong tumagal hanggang sa magbukang liwayway? Ngayong gabi lang natin malalaman. Salitan tayong magbabantay ngayong gabi. Bawat 2 oras, suriin ang mga isda at ang mga lubid. Dalawampung kilo. Hindi na bawasan kahit kalahating kilo. Tiyo, ako na ang magbuhat ng timba. Maaga pa naman. Dalhin natin agad sa kainan sa bayan ng Kingshan. Eksaktong 20 kilo. Sariwa at buhay pa ang mga isda. 52 sentimos bawat kilo. Sa susunod na order, 20 kilo ulit ang dalhin nyo. CJ. 20 kilo, ihatid bago mag-alas 8 ng umaga. Sa susunod na order, 20 kilo pa rin. Ngayong gabi, maghanda ng 22 kilo. 20 kilo ang ihatid para sa palitan. Magdagdag kayo ng 1 kilo para sa kalugian sa biyahe. Siguradong matatapos natin ng maayos ang mga order na ito. Malaki ang naitulong mo. Sa susunod, itabi ang puhunan para sa pambili ng isda at ang perang panggasto sa operasyon. Ang malinis na tubo, 20% ang bahagi mo. Sobra na ang 20%. Karapat dapat sa iyo ang 20% iyan. Hindi ko iyan basta ibinibigay sa iyo. CJ, ayaw nang ibenta ng mga mangingisda sa amuma. Sa halip, siya pa ang kumapit sa malalaking kainan. At isinama pa niya ang anak na babae ng pamilyang Shen sa paghahati ng pera. Lenwe, kailangang turuan siya ng leksyon. Dong, nagtatrabaho ka pa rin dito. Malapit nang maging ina't yaman ng pamilya Zhu ang ate mo. Ano ang ibig mong sabihin? Kakakuha lang ni Zhu Zeng ng kontrata sa kainan sa bayan ng Kingshan. 20 kilo, 52 sentimos bawat kilo. Sa isang order pa lang, kikita na siya ng 14 na yuan. Unang order pa lang iyan. Nangako si Zhu Zeng na ibibigay sa ate mo ang 20% ng malinis na tubo. 20%. Talagang bukas palad si Zhu Zeng. Ganoon kalaki ang ibabahagi niya sa kanya. Nakasulat na ang lahat sa kasunduan. Kapag lumaki ang negosyong ito, patuloy na dadami ang perang hahawakan ng ate mo. Kailan pa nakipagsosyo si Kintang kay Zhu Zeng? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Ang alam ko lang, kayo sa pamilyang Shen ang nagpapakain sa kanya. Nagbibigay ng tirahan sa kanya at ngayong kumikita na siya. Wala man lang siyang ibinabahagi sa inyo. Tay, pumunta tayo ngayon sa Baryo Baisha para alamin ang buong katotohanan. Hindi pa naman malaki ang negosyo ng kainan. Hayaan muna natin sila ang mag-away. Sabi ni Maliu, 20% ng negosyo ng buhay na isda ang ibinigay ni Zhu Zeng sa'yo. Kapos na kapos sa pera ang pamilya para maipakilala ako sa mapapangasawa. Bilisan mo at ibigay sa akin ang pera. Sarili kong pera ito. Wala itong kinalaman sa pagpapakasal mo. Miyembro ka ng pamilya Shen. Sa mga nakaraang taon, kinain ko ang pera ng pamilya. At pati pambili ng gamot ng magkasakit ako, sila ang gumastos. Ngayong kumikita na ako. Ano naman kung mag-uwi ako ng kaunti? Magkano na ba ang ginastos ng pamilya para sa akin? Hindi ko naman itinatanggi. Dahil binanggit ni Itay ang mga ginastos sa mga nakaraang taon. Linawin na natin ang lahat ngayon. Ang baon at panggastos na ibinigay ng pamilya sa akin. Pati ang pambili ng gamot nakatala lahat. Pero sa mga nakaraang taon, ako ang nag-ayos ng mga lambat para sa pamilya. Nagtala ng huli, nagpatuyo ng isda, at nagkumpuni ng layag ng bangka. Lahat iyon ay kinalkula sa pinakamababang pasahod sa baryo.
Ang kabuuan ay 47 yuan at 6 na sentimo. Magkabilang panig, bayad na ang lahat. May utang pa sa akin ang pamilya Shen na 31 yuan at 1 sentimo. Kung kukunin niyo ang kinikita niya ngayon, isama muna ninyo ang dati ninyong hindi ibinayad na sahod sa kanya. Pamilya tayo, nagtutulungan lang. Kailangan ba talagang kwentahin pati ang butil ng bigas? Nagtatrabaho ako para sa pamilya. Tapos sasabihin niyong hindi dapat magkwentahan ang magkakapamilya. Pero ang perang ginastos ng pamilya para sa akin. Bawat sentimo, malinaw na malinaw ninyong naitala. Tayo na. Baka balikan ka pa nila. Huwag mo silang harapin ng mag-isa. Hindi na kailangan sila ang magkwenta. Ako na ang sasamahan silang magbilang ng maayos. Kailangan ko pang magkarga ng 22 gin ng isda ngayong gabi. Asikasuhin mo muna ang order na ito. Sige, titignan ko ang mga isda. May sugat ang dalawang ito. Ihiwalay na sila habang inilalagay sa kahon. Hindi sila isasama sa 20 gin. Ang maayos na buhay na isda ay 20 gin at 6 na liang. 52 sentimo bawat gin. Ang 2 gin na may sugat ay 40 sentimo bawat gin. Kahit 3 araw pa, 20 gin pa rin ang bayad. Sa order na ito, walang bawas sa oras o sa timbang. Para sa ikatlong order, bibigyan kita agad ng 40 gin. CJ. Tinanggap na naman ng restoran ang mga isda mo. Hindi ibinalik ang kahit isang gin at binayaran din agad. Maghatid ka pa ng isang order. Sa susunod, baka madagdagan ni Matandang Han ang order mo hanggang 40 gin. Sayang lang, wala pa akong ganoon karaming isda ngayon. 40 gin. Ako, makakahuli ako ng 10 gin na abalones. May itim na isda rin ako sa mga huli kong lambat. Isama mo na rin ang parte ko. May 7 rin akong gin. Kung gusto ninyong sa pamamagitan ko ibenta ang mga isda nyo, pwede. Pero kapag naibenta na ang mga isda, ibawas muna ang bayad sa paghahatid at ang aktual na bawas sa huli. 10% ang mapupunta sa pamilyang Zhu. Ang matitira ay hahatiin ayon sa timbang ng ambag ng bawat pamilya. Kayo ang naghatid ng mga isda. Hindi kalakihan ang 10%. Basta malinaw ang pagkakasulat sa talaan. Wala akong tutol. Bukas, lalayag tayo. Ihatid ang mga isda sa pantalan bago lumubog ang araw. Kapag lumampas sa oras, hindi ako maghihintay kaninuman. Tandaan ko yan. Ihahatid ko bukas ng gabi, eksaktong oras. Babalik muna ako para ayusin ang mga lambat. Naituloy na naman ni Zuzeng ang ikalawang order. Dinagdagan ni Matandang Han ang susunod na order hanggang 40 gin. Ganoon ang bangka niyang sira-sira. Paano siya makakahuli ng 40 gin ng isda? 3 pamilya ang isinama niya sa trabaho. 10 gin ang isa at 9 na gin ang isa pa. Nag-ambag pa ng 7 gin si Zulausi. Lahat sila ay naglagay ng tatak ng daliri sa talaan. Kaya pala kaunti ang mga isdang dinala ngayon. Iyong ibang pamilya, hindi na nga nagtatanong ng presyo natin. Pagdaong ng mga isda, diretsyo na silang nagpapadala kay Zuzeng. Nakahanap siya ng isang restoran. At gumawa pa ng isang kahong kahoy. Talagang inakala na niya ang sarili niyang tindahan ng isda. Puntahan mo at tawagin si Shen Xiangdong. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ito, 1 yuan at 50 sentimo, sayo na. Ano naman iyon? Pumunta tayo mamayang gabi sa pantalan ng Baryo Baisha. Pakialaman mo ang kahon ng isda ni Zuzeng. Gusto mong sirain ko ang kahon niyang pangisda. Masyadong mapapansin ang ingay kapag sinira ang kahon. Hatiin mo sa gitna ang lubid na nakakabit sa batuhan. Huwag mong putulin ng tuluyan. Kapag naputol ang lubid na yon, hindi ba mababaligtad ang kahon? Ang kapal ng lubid na yon. Kung kalahati lang ang puputulin, hindi yon basta mapuputol. Mauuga lang ng ilang beses ang kahon sa tubig. Pero kung may mangyaring masama, siguradong mag-imbestiga si Zhu Feng. Ikaw ang tunay na nakababatang kapatid ni Qingtang. Pumunta ka sa pantalan at hanapin siya. Sino ang maghihinala sa'yo? Bakit ko isusugal ang sarili ko para sa'yo? Dahil lang sa 1 yuan at 50 sentimo na ito. Sumasama ang ate mo kay Zuzeng sa pagnenegosyo. Lahat ng kinikita niya, iniipon niya para sa pagpapagamot. Gusto mo siyang pakasalan? Wala siyang balak bigyan ka ni isang kusing. Kalahati lang naman ang puputulin ko. Tumaob talaga ang kahon. Hindi pwedeng ako ang managot dito. Huwag kang mag-alala. Kalahati lang ang pinutol ko. Talagang mapapahamak tayo nito. Mahirap na talagang kayanin ng lubid na nakakabit sa batuhan. Kapag itinulak ito ng alon mamayang gabi, hindi magtatagal, bibigay na ang natitirang kalahati. Paano kung isumbong tayo ni Shen Xiangdong? Si Shen Xiangdong ang pumutol sa lubid. Wala tayong kinalaman doon.
Kaunti lang ang pinutol ko. Aalis ako pagkatapos umuga ng ilang beses ang kahon. Nagsimulang tumakbo ang taong iyon. Bakit pilay ang kanang paa niya? Nasa loob lahat ng 20 gin kong isda. Bilisan mo, ihahon natin ang kahon. Kapag nahuli tayo, tatakas lahat ng isda. Huwag mong piliting hatakin. Matibay pa ang kabilang lubid. Kapag hinatak pa natin ang kahon, tuluyan na itong magkakalas. Tio Zhao, alalayan nyo ang kaliwang bahagi. Tio Haishan, kunin nyo ang ekstrang lubid. Unahin nating saluhin ang ilalim ng kahon. Pagkatapos, sabay-sabay natin itong ituwid. Takpan muna ang 2 pang kahon. Huwag kayong magsiksikan dito. Tio Haishan, ihanay ninyo ang mga bakanteng timba. Ang numero 1 para sa buhay na isda. Ang numero 2 para sa mga sugatang isda. Ang numero 3 para sa mga patay na isda. Walang basta-bastang magtatapon. Akin ang pinakamalalaki roon. Ilabas muna ninyo ang mga yon para sa akin. Naghahalo na ang mga isda. Hindi na natin matukoy kung kanino ang bawat isa. Hahatiin natin ayon sa bigat ng maisakay ang mga ito sa mga kahon. Pagkatapos maibenta, saka natin hahatiin ang pera. Pero halatang mas malalaki ang mga isda ko. Nakatala ang uri, laki at bigat ng isda ng bawat pamilya. Sa simula, 83 gin yon. 11 gin ang nakatakas. 8 gin at 6 na layang ang patay na isda. 23 gin ang sugatang isda. 40 gin at 4 na layang ang buhay na isda. Hindi basta naputol ang lubid na ito. May unang gumamit ng kutsilyo at pinutol ang kalahati nito. Ang natira ang hinatak at pinunit ng mga alon. May nakita akong taong tumatakbo patungo sa Baryo Siawan. Hindi siya katangkaran. Kapag bumibilis siya, pumipilay ang kanang paa niya. Naiintindihan ko na. Ayusin muna natin ang tungkol sa mga isda. Bukas ng umaga, ihahatid namin ni Tio Haishan ang 40 gin na buhay na isda sa mga kainan. Tio Zhao, ihatid ninyo ang 23 gin na sugatang isda sa kantina ng paggawaan ng kahoy. Mananatili si Chaliu sa pantalan. Ang mga patay na isdang pwede pang kainin ay ibenta agad sa mababang halaga. Nasira ang mga pinatabang isda. Naibenta na ang 3 biyahe. Pagkatapos ng tanghali, bumalik tayo sa bahay ng mga zoo para ayusin ang bayad sa isda. Pagkatapos, hanapin natin kung sino ang pumutol ng lubid. 40 gin at 4 na layang. Kahit sapat ang timbang ng isda, ayos lang. Paninindigan pa rin natin ang dating usapan. Pumunta pa rito si Maguangshon kagabi. Sabi niya, malamang hindi nyo maibibigay ngayon ang 40 gin na ito. Paano niya nalaman kagabi na hindi namin maibibigay? Hindi ko rin alam. Simula ngayon, susundin pa rin natin ang dating usapan. Naiintindihan. Ang pangkat ng isdang ito ay maaari sanang maibenta sa halagang 30 yuan at 4 na jiao. Naasikaso na ang lahat ng buhay, sugatan at patay na isda. 23 yuan at 7 jiao lang ang nabawi. Kulang ng 6 na yuan at 7 jiao. Nasa mga kahon ng mga zoo ang mga isda. Kaya mga zoo ang dapat managot. Itong 6 na yuan at 7 jiao. Babayaran ko kayo ayon sa timbang ng isdang na ilagay sa kahon ng bawat pamilya. Ibang tao ang pumutol ng lubid. Hindi pwedeng lahat ay ibunton sa'yo. Nangyari na ang ganito kalaking problema. Hindi niyo itinago ang mga isda. Tapos kayo pa ang magbabayad. Sa susunod, ihahatid ko pa rin sa inyo ang mga isda. Hindi rin ako atras. Bayad na ang lahat. Pag-usapan naman natin ang pagkaputol ng lubid ng kahon. Azuan. Ulitin mo ang nakita mo kagabi. May narinig akong kalabog sa ilalim ng tulay. Paglabas ko, may nakita akong taong tumatakbo patungo sa Baryo Siawan. Hindi siya katangkaran. Mukhang may pilay ang kanang paa niya. Pakitang pilay siyang tumakbo. May dating pinsala sa kanang paa ni Shen Xiangdong. Pero hindi sapat ang pagkapilay para masabing siya nga iyon. Kailangan nating alamin ng mabuti ang palatandaang ito. Kintang, dalhin mo ang talaan ng lugi. Pumunta tayo sa Baryo Siawan at tanungin si Shen Xiangdong. Pumunta ka ba kagabi sa pantalan ng Baryo Baisha? Hindi. Buong gabi akong natulog sa bahay. Nakita ni Azuan na may tumakbo patungo sa Baryo Siawan. Hindi katangkaran at kapag mabilis tumakbo ay biglang napapilay. Marami namang taong pilay ang kanang paa. Bakit niyo sinasabing ako yon? Kung gayon, saan galing ang 1 yuan at kalahati sa manggas mo? Saan mo nakuha yon? Xiangdong, ikaw nga ang pumutol ng lubid ng kahon ng isda. Kalahati lang ang pinutol ko. Sabi ni Maguangshon, ilang alob lang daw yon. Paano ko malalaman na kapag dumating ang alon ay talagang tatalo nito? Si Maguangshon nga ang may pakana. Huwag kang mananakit.
Dahil nakawala ang mga isda, ibinaba ang presyo ng mga patay na isda. Kabuang bawas, 6 na yuan at 7 jiao. Materyales sa pagkukumpuni ng kahon, 1 yuan at 8 jiao. Bayad sa nasayang na trabaho, 3 yuan. Kabuuan, 11 yuan at 5 jiao. 5.56. Ibinabawas muna sa utang ang 1 yuan at kalahating siningil mo. 10 yuan na lang ang natitira. Wala akong pera. Pumunta ka sa pantalan ng Baryo Baisha at tulungan si Tio Zhao na magkumpuni ng mga kahon. Ang pagbubuhat ng materyales ay katumbas ng 3 jiao na sahod bawat araw sa pantalan. Magtrabaho ka hanggang mabayaran ang 10 yuan bago ka tumigil. Bakit ako ang magtatrabaho para sa inyo? Dahil ikaw mismo, sa harap ng lahat, ay umamin na ikaw ang pumutol. Pwede ka ring hindi pumunta. Kung gayon, aminin mo ulit ito sa harap ng mga tao ng 2 baryo. At hayaan mong ang mga pamilyang nawalan ng isda ang maningil sa iyo. Ikaw ang may kagagawan, kaya ikaw ang managot. Ang 11 yuan at 5 jiao ay para lamang sa pagkalugi ngayon. Walang tubo at hindi ito utang. Huwag mong pagkakitaan ang pamilya Shen. Hindi mo talaga siya sasaktan. Umaasa ka pa bang saktan ko siya? Noon, sa isang galaw lang ni Azeng, napipilitan akong magbayad ng pagpapagamot. Ngayon, nagbago na siya. Nagtatrabaho siya para magbayad ng utang. Sa wakas, ligtas na ang laman ng pitaka ko. Bakit ni isang isda ay wala tayo ngayon? Lahat ng isda ngayon ay ipinadala na kay Zuzeng. Kagabi lang inayos ang mga kahon ni Zuzeng. Nangangahas pa kayong makipagnegosyo sa kanya ngayon. Kung sira ang kahon, maaari pa namang ayusin. Nang may nangyari, sila pa ang unang nag-abono sa bayad sa isda natin. Ilang taon ko nang sayo ibinebenta ang mga isda ko. Kailanman, may isdang namatay habang nasa biyahe. Hindi naman lahat iyon ibinibintang sa akin. Dagdagan mo ng 10 sentimo ang presyo ng bili bukas. Ngayon ka pa magtataas ng presyo. Hindi ba ibig sabihin yan, inaamin mong mababa ang bigay mo dati? Kung hindi ka magtataas pa, ni isang isda ay hindi ka na makokolekta. Gusto kong makita. Tingnan natin kung ilang beses kayang mag-abono ni Zuzeng mula sa sariling bulsa. Kulang ng 10 kilo. Hindi pa dumarating ang mga isda ng pamilyang Chen. Naku, lagot tayo. Nagtaas ng 10 sentimo si Maguangshon. Lahat ng isda ng pamilyang Chen ay dinala nila sa kanya. Nakapirma na sila pero nagbago pa rin ang isip. Wala bang hiya ang pamilyang Chen? Paano kung lagyan muna natin ng mga sirang isda? Hindi pwede. Kahit lagyan natin, hindi pa rin aabot sa 20 kilo. Ituring na nating kanselado ang order ng kainan. Wala na ang order ng kainan. Ano ang gagawin natin sa mga isdang nasa timba? Ibenta na lang tingi-tingi. Kahit magkano ang malugi, sasagutin ng pamilya Zhou. Nagtaas ba ng presyo si Amuma para bumili ng isda? Kahit gaano karami kukunin niya, bayaran agad, walang utang. Wala na ang order, kaya umalis na rin ang iba. Nasayang lang ang mga araw natin. Kung ganoon, humanap tayo ng ibang paraan. Kintang, dumating na ang sulat na ipinadala ni Zixia mula sa bayan. Sulat ito ni Zixia. Ang 20 yuan ay para sa pagpapagamot mo. May isa pang anunsyo. Ang kantina ng paggawaan ng tela ng bayan ay bukas na naghahanap ng magsusuplay ng sariwang isda. 75 kilo bawat araw. Subok muna ng 3 araw. Kapag pumasa, bibigyan tayo ng pangmatagalang kontrata. 75 kilo bawat araw. Magkano naman ang kikitain natin? Bukas ng hapon ang huling araw ng pagpaparehistro. Wala na ang order ng kainan. Bukas, ipaglaban natin ang order na 75 kilo. Gurudu, gusto kong kunin ang order ninyo. Pero may isang bagay. Kailangan ko munang sabihin sa inyo ng malinaw. Dati, nagsusupply kami sa mga kainan. Mga order na 20 kilo. Biglang umatras ang isang kainan. Kaya nabawasan ng 10 kilo. Hindi na sila nakikipagtulungan sa amin ngayon. Kakawala lang namin ng isang order. At nangangahas ka pa rin kumuha ng order na 75 kilo. Akala mo ba makakalimutan ko nang isinugal mo ang huli nating huli dahil lang sa salita ng iba? Nabigo tayo. Natutuhan ko na ang aral sa pagkaluging yon. Bigyan mo ako ng 3 araw. Maghahanda ako ng dami ng isdang kaya kong panindigan. Mag-iwan din ako ng kaunting reserba para may panagot. Kahit kalahating kilo lang ang kulang, ako ang magbabayad. Talaan ng kainan ng Kingshan. Talaan ng kainan ng Kingshan. Kung magkano ang dapat bayaran, ibawas niyo ayon sa talaan. Kainan ng Kingshan. Wala na akong sasabihin. Talaan ng kainan ng Kingshan. Nakakatuwa ka. Kapag may ibang dumarating, puro magagandang salita ang sinasabi. Ikaw, inilalantad mo agad ang maruming gawain ng iba. Handa kang umako ng pananagutan at magsabi agad ng hindi magandang balita. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong ito.
Sa loob ng 3 araw, tiyak na maihahatid ko ng maayos ang order. Tawagin mo rito ang ilang tao ngayon. Isang bagay lang. Nakuha ko ang order para sa kantina ng paggawaan ng tela ng bayan. 75 kilo bawat araw. Tio Zhao, Tio Haishan, Tio Si, Tio Wu. Kayong lahat ay mga taong pinagkakatiwalaan ko. Tio Wu, ikaw ang mangunguna sa pagmamasid sa tubig at paghahanap ng isda. Sasama ako kay Tio Si sa pangingisda. Tio Zhao, ikaw ang sumundo sa mga bangka. Nagkaproblema ang bangka at lambat. Ayusin ito dito mismo. Si Tio ang bahala sa pagbiyahe ng isda. Si Kintang ang tumitimbang at nagtatala sa pantalan. May isda raw kamakailan sa bandang Nanjiao. Basta walang umaagaw sa pwesto ng lambat. Sapat na ang 3 bangka. Nasuri ko na ang bangka. Napalitan na lahat ng lubid ng lambat. Bukas, pagliwanag na, pumalaot na tayo. Ang kikitain sa 3 araw na ito. Hahatiin sa araw ding iyon. Kung gaano kalaki ang ambag ng bawat isa. Iyon din ang itatala sa kwenta. Walang labis ni kulang. Kailangan kong kumayod at magbiyahe ng mas madalas ngayon. 3 araw, walang kulang na kahit kalahating kilo. At hindi rin ako lulukuhin ng sirang isda. Simula bukas. 75 kilo bawat araw. Magtatala tayo ng kwenta kada 3 araw. Basta may listahan, hindi mapuputol ang supply ng isda. Patron. Nakuha na ni Zuzeng ang malaking order na 75 kilo mula sa pabrika ng tela. 3 araw na pagsubok ng supply. Walang kulang ni isang kalahating kilo. 75 kilo. Saan niya kinukuha ang isda? 3 bangka sa Nanjiao. Si Tio Zhao ang sumasalubong. Si Zhu Haishan ang nagdadala ng kargamento. Kumalat na sa buong pantalan. Sa ilang sirang bangka lang niya. Ilang araw kaya tatagal? Patron, pati pamilya Chen, Wang at Liu. Lahat ay sa panig ni Zuzeng. Nangunguna si Chen Laosan na nagbenta sa atin ng isda nitong nakaraang 2 araw. Ano? Patron Ma. Tatanggapin mo pa ba ang isdang ito? May 30 kilo pa ako rito. Isang araw nang nakatambak. Tatanggapin. Sino ang nagsabing hindi? Bayaran mo muna ang kwenta nitong nakaraang 2 araw. 3 araw na akong pinapagalitan ng asawa ko sa bahay. Sabi niya maling tao raw ang sinundan ko. Nakataya na sa isda ang lahat ng puhunan ko, patron. Hindi maibenta ang isda. Walang laman ang kwenta. Kung walang pera, anong isda ang mabibili ko? Pupuntahan ko si Zuzeng. Patron. Sa kabuuan, umabot na sa 800 at 6 na po ang utang sa pambili ng isda. Dagdag pa ang diferensyang 1 mao dahil sa taas presyo. At yelo at pamasahe sa biyahe, lugi na tayo ng hindi bababa sa 1,200. 1,200. Ang batang si Zhu Feng. Pinatisod niya ako ng malala. Sa mga araw na ito, kabuang 3,080 ang puhunan sa kargamento. Ibawas ang puhunan. Ang malinis na bahagi ng pamilya Zhu. 1,806 na po. Malaki ang inilabas na pagod ni Tio sa pagpunta sa dagat ngayon. Sahod at Haitian sa kita sa isda. 246. Ang laki naman. Azeng, kalahating buwan pa lang akong kasama mo. Katumbas na ito ng 2 taong pagod ko noon. Simula ngayon, hindi na kayo nagtatrabaho para sa akin. Sama-sama na tayong kikita. Ang 1,500 ito. Dalhin mo bukas sa King Zhou at ipagamot mo ang sakit mo. Pinaghirapan mo ito ng buong buhay. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ang perang pinaghirapan ay para sa agarang lunas. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit mo. Magkaibang usapan ang 2 bagay. Hindi ko hahayaang maubos ang lahat ng ipon mo dahil sa sakit ko. Sige, ibibigay ko sa'yo. Ituring mong utang ito. Kapag gumaling ka, saka mo unti-unting bayaran. Ano ang ipambabayad ko? Pagbalik ko, itutuloy natin ang pag-asikaso ng kwenta. Bawas 5 sentimos bawat araw. Sa 3,000 araw, bayad na ang lahat. 3,000 araw. Kung ganoon, mahigit 8 taon bago mabayaran. Kung nababagalan ka, ikaw ang magbayad para sa kanya. Ayos lang ang 8 taon. Dahan-dahan lang ang bayad. Huwag na huwag kang magmadali. Isulat mo ang kasulatan kapag gumaling ka na. Ang perang ito. Babayaran ko talaga. CJ. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Huwag ka nang nakatayo dyan. Napapagod ako para sa'yo sa kakatingin. Hindi pa siya lumalabas. Hindi ako mapakali. Maayos na maayos ang operasyon. Magpahinga ka muna ng mabuti. Pagkatapos nito, balik na sa normal ang buhay. Magkano ang nagastos? Kakadilat pa lang niya, naniningil na agad.
Hindi pa malinaw ang kwenta. Hindi ako makatulog. Nakasulat naman sa talaan. Hintayin mong gumaling ka. Pag-uwi mo, tingnan mo ng dahan-dahan. Medyo mahirap lang basahin ang sulat. Pero walang kulang sa kwenta. Pagkatapos kong magtala araw-araw, binibilang ko ng 2 beses. Kapag may kulang kahit 1 sentimos, hindi ako matutulog buong gabi. Nagtatrabaho ako sa pantalan ng buong 30 araw. 30 sentimos bawat araw. Katumbas ng 9 na yuan. Dagdagang 1 yuan na ito. Saktong 10 yuan. Ito ang perang hiniram noon ni Tio Haishan sa'yo. Kasama na pati puhunan at tubo. Mas malaki na ang kinikita ko ngayon kaysa rito. Kailangan mo pa ring bayaran ang perang ito. Ang hiniram ay hiniram. Ang kinita ay kinita. Maliit na bagay lang ito. Tio Zhao. Nandito na ang bayad sa materyales ng bangka at sa pagkukumpuni. Pakibilang nga ninyo. Hindi na kailangang bilangin ang kwenta mo. Tanda ko ng mabuti. Ang lumang sirang bangkang iyon. Talagang napagana mo pa at nakahanap ng paraan. Ito ang perang kinuha mo noon para sa kamote. Ito naman ang bayad sa pagtulong. Ilang maliit na pabor lang naman ang ginawa ko. Mas malinaw pa ang tanda mo kaysa sa akin. Kapag may tumulong sa akin kahit minsan. Tumatak na yon sa isip ko. Bayad na ang huling kwenta. Kuya Zai, tingnan mo muna itong basket ko. Bukas, makakapaghatid ba ako ng 10 kilo? Kung gaano karami ang kaya mong maihatid ng siguradong sigurado. Iyon lang ang i-report mo. Naiintindihan ko. Haishan, kakakiskis mo, mabubutas na yan. Sarili kong bagong bangka ito. Kahit magasgas hanggang maubos, ayos lang sa akin. Ano pa ang itatala? Nadagdagan ng 1 bangka si Tio Haishan. Si Tio Zhao ay nakapaghatid ngayon ng 15 kilo. At ikaw ang nagpasigla sa pantalan na ito. Iyon lang. Ang kwenta mo, itala na lang natin ng dahan-dahan sa susunod. Ano pa bang kwenta ang natitira sa akin? Iyong 1,500 yuan na utang mo sa akin. Malinaw na malinaw iyon sa talaan. Pero ang tulong mo sa akin, higit pa sa usapin ng perang iyan. Paano ko naman mababayaran ang lahat ng iyon? Hindi na kailangang bayaran ang mga yon. Kung hindi ko babayaran, habang buhay akong magkakautang sa'yo. E di mangutang ka na lang habang buhay. Kung ganoon, hindi na ako magmamadaling magbayad. Napakabuti mong tao. Higit ka pa sa lahat ng bagay.